June 9, 2026, Martes, tumaas ang bilang ng mga nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon at umabot sa 1 bilyong piso ang pinsala. Mamaya alamin natin ang latest sa balitang yan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Aftershocks mula sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, posibleng umabot ng ilang linggo ayon sa PHIVOLCS. Pinsala ng pagyanig, umabot na sa 1 bilyong piso. DOST nanawagan sa mas malawak na pagpapaigting ng earthquake at tsunami drill sa bansa. Iba't ibang ahensya ng gobyerno nagsisimula ng maghanda para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At Pilipinong walang trabaho, bahagyang buwaba nitong Abril kumpara noong Marso, ayon sa Philippine Statistics Authority. Sentro pa rin ng search and rescue operations ang General Santos City na napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol. 37 na ang naitalang namatay. Alamin natin ang update mula sa NDRRMC. Nasa linya ng telepono si Justin Ignacio. Justin? Nina, 88,000 tao ang naitalang apektado sa 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani kahapon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mula yan sa mahigit 19,000 pamilya mula sa 51 barangay sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soc-Sargent at Barm. Kanina, ibinahagi ni Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros ang mga datos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang online meeting. How about our evacuation centers? Yung mga designated evacuation center, nagagamit ba lahat o may nasira din? So far, sir, there's no report of any evacuation centers that were damaged, except that other evacuation centers are not being used due to the frequent aftershocks, sir. 44 na evacuation centers ang ginagamit ngayon. Nasa 37 pa rin ang naitatalang nasawi. 33 rito ay mula sa Soc-Sargent. Higit 400 ang sugatan at 4 pa ang nawawala rito. 4 naman ang namatay mula sa Davao Region. Higit 120 ang napinsalang istruktura mula sa 3 reyon. Sa pagtaya ng DPWH, nagkakahalaga ng 1 billion pesos ang nasirang infrastruktura. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang retrieval operations ng mga otoridad. Balik sa iyo, Nina. Maraming salamat, Justin Ignacio. Samantala, maaaring abuti ng ilang linggo hanggang 1 buwan ang nararanasang aftershock sa Mindanao. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang lugar doon kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, karamihan sa aftershock ay may hina pero posible pa ring makaranas ng mga aftershock na may kalakasan. Magnitude 6.7 ang pinakamalakas na aftershock na tumama sa Mindanao ayon sa PHIVOLCS. Sa ngayon, mahigit 138 aftershocks na ang naitala ng ahensya. May tsunami alert din na itinaas sa ilang coastal communities. Abiso ng PHIVOLCS, hanggang may tsunami warning, huwag munang bumalik sa mga tahanan kahit maliit lang ang nakikitang mga alon. Takot ang namayani sa marami nating kababayan sa kasagsagan ng malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Nakuhanan rin ang pagtakas ng ilang crew ng isang fast food chain ilang segundo bago bumagsak ang gusali. Yan ang umaarangkadang balita ni Maan Macapagal. Pasado alas 7:30 ng umaga kahapon, July 8, 2026, nang gulandangin ng maraming kababayan natin sa Mindanao dahil sa magnitude 7.8 na lindol.
tiyempong flag raising ceremony, kaya't nakatipo ng mga estudyante. Pero habang papalakas ang pagyanig, maging ang mga guro, nagmadali sa pagtakbo kasama ang mga estudyante na naka-duck cover and hold. Pero ang isa sa hindi malilimutang tagpo, ang pagguho ng gusali na may fast food chain sa ground floor at radio station sa itaas. Sa video ni Janeline Dinaga, maririnig ang sigawan ng mga tao habang niyayanig ang General Santos City. Kita sa video na natutuklap na ang pader ng gusali. Ang dalawang empleyado, nasa entrance lang, tila natulala at hindi makatakbo. Tinatawag na sila ang mga kasamahan pero hindi sila natitinag. Hanggang nilapitan sila sa kahinatak patawid. Patuloy ang pagyanig hanggang sa... Laking pasasalamat naman nakalabas sa fast food chain bago ito bumagsak. Katulad ni Janeline. Kinuha ko po yung phone ko kay kukunan ko sana ng video yung pamangkin ko, then isi-send ko sa sa mother niya, which is the OFW sa Hong Kong. Then yung ipipindutin ko na po sana na magbi-video ako, biglang yung manig po, sabi ng pamangkin ko, "Tita, lumindol." Nang umuga ang paligid, tinansya muna ni Janeline bago sila kumilos. Nag-uunahan na paglabas ng ng exit. Then kami naman po is nasa kabilang dulo po talaga kami, malapit sa CR yung upuan namin, which is kami yung pinaka-last na customers na lumabas. Sa video naman ni Roselyn Gravanto, hindi na mapigilan ng mga empleyado na mapaiyak. Sa video namang ito ni Herman Pablico, makikita ang naging pinsala sa pagguho ng mabahagi ng isang bundok dahil sa landslide. Ipinag-utos na rin ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilisang tulong sa mga survivor ng lindol. Ako si Maan Macapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Nanawagan si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na mas paigtingin pa ang earthquake at tsunami drills sa bansa. Kasunod ito ng malakas na pagyanig sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Ayon kay Solidum, napansin niya na meron pa ring mga residenteng kumukuha ng isda sa baybayin sa kabila ng tsunami warnings. Maswerte na lamang daw sila dahil hindi umabot sa 1.5 meters ang alon. Dagdag pa ni Solidum, maituturing ang lindol na ito bilang isa sa mga pinakamalakas na pagyanig na konektado sa paggalaw sa Cotabato Trench. Kailangang ipagpatuloy natin yung mga earthquake drill. Kailangan ding maintindihan ng ating mga kababayan na dapat lumayo sila sa mga posibleng matumba, mga poste, kawad ng kuryente, mga gusali. Pangalawa na kailangang paigtingin ay yung tsunami drill kung saan yung mga kababayan natin nasa dalampasigan. Alam nila kung saan sila pupunta at anong gagawin. Sa pagkakataong ito, makausap natin si Ednar Dayanghirang ng Office of Civil Defense sa Davao Region. Magandang hapon po. Welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa Arangkada Balita. At karating ko lang, galing sa field visit inspection sa Davao Occidental. Yes, Sir Ednar, kamusta ho yung pinakahuling sitwasyon diyan sa Davao? Kamusta po yung rehiyon? Well, based sa general assessment natin, ang Davao Occidental ang badly hit, and of course next is Davao City. At binisita natin sa Occidental, dalawang bayan ang seriously damaged, ang bayan ng Jose Abad Santos at ang bayan ng Island Municipality of Sarangani, or more popularly known as Balot Island. So yung mga damages doon, of course, una, sa infrastructure, sa national road, from coastal barangays of Jose Abad Santos, more than half of the barangays hindi na accessible. Going to the province of Sarangani and going back to the municipality and center ng munisipyo sa Jose Abad Santos. So, yun yung isang senaryo doon. Second, may 3 barangay na sa upland, sa bundok na barangay, na hindi rin accessible, na alarm ang mayor, si Mayor Joy, na baka in few days, mauubos na yung
pagkain available sa community, sa barangay, sa mga tindahan. Pangatlo, yung mga nawala ng bahay, yung mga nasira, partially damaged, totally damaged, although hindi pala nila bilang lahat. Opo. But significant ang bilang kasi you have to understand na bulubunduking lugar ito. So therefore, yung mga bahay nila ay poorly. Sir Ednar, yung kuryente at tubig, kamusta po ang supply dyan? Ay, Sir Ednar, mukhang naka-mute po kayo. Sir Ednar? Apo, yun ho, yung kuryente ho at... Hello? Opo, ayan, okay na po. Kanina po nawalan po kayo ng audio. Hello. Ay, yes sir, yung supply po ng kuryente at tubig, kamusta po? Ang tubig, malaking problema din. No? So, enumerate po natin yung number one, yung national road that makes the barangays ng town is inaccessible. Second, yung 3 barangay sa bundok na hindi rin accessible na baka mauubos na yung pagkain. Opo. Pangatlo is the mga bahay na nasisira, no, na fully constructed yung bahay. Alam mo naman, rural community, Opo. sa dulo kasi ng Davao region yan. No? So, binibilang pa ito ngayon. So, of course, ang pang-apat na problema nila is of course yung assessment ng total infrastructure damage para maumpisa na at ma-process na natin for early recovery and even rehabilitation and recovery long term. Yun yung sa bayan ng Jose Abad Santos. Opo. So lumipad kami sa bayan na Sarangani, an island municipality or popularly known as Balot Island. Opo. Ang problema doon, number 1, is yung mga kabahayan rin na nasira. Number 2, tubig din. No? Number 3, ang pinaka-urgent, yung port nila, that is supposed to be the commerce, trade and commerce, yung pagtala nila, nasira din. No? So, of course, number 4 nila is of course yung mga agricultural crops din na nasira. So, yung Davao City naman, dito tayo sa Davao City. Opo. At na-report naman natin yun na may mga private buildings na nasira, may mga paralan din nasira in Davao del Sur, including Davao del Sur. But of course, nakafocus tayo in terms of Davao region is yung municipality of Sarangani. Okay, Sir Ednar, huling tanong na lang. Siguro panawagan nyo sa ating pamahalaan, ano yung mga pangunahing kailangan po natin dyan na agaran po? Well, kasama ako sa pamahalaan. In fact, yung mga problema, may mga solutions na kaming napag-usapan with USEC Harold Cabrera Sandon, DSWD Regional Director, DPWH, DOH, pati iba pa. For example, okay, tubig. Ang tubig ay meron tayong arrangement with the Davao City Water District, at least 50,000 bottles of water dadalhin doon. Number 2, yung food items. So, meron ng bilang na i-transport from Davao City to... Sir Ednar, naputol ho ang audio nyo ulit. Nawala po. Sir? Sir Ednar? Okay, sige. Mukhang mahina ang signal dyan sa Davao. Again, maraming salamat po. Ednar Dayanghirang ng OCD Davao Region. Ingat po kayo dyan, sir. Inutos na ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang work-from-home arrangement para sa mga empleyado ng Senado. Ayon kay Senator Vicente Soto III, ito ay matapos ang seryosong banta sa seguridad batay sa impormasyong ibinigay ng NBI. Sinabi naman ni Senator Panfilo Lacson na may mga ulat ng pagkadismaya sa Armed Forces Services mula batalyon hanggang regional levels. Pero kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano ang kredibilidad ng ulat dahil mula ito sa NBI na siya mismong lumabag umano sa seguridad ng Senado. Nagbabala naman si Palace Undersecretary Claire Castro na mananagot sa batas ang mga nagtatangkang manggulo. It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po
na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Makakasama natin ngayon ang political analyst at isa sa host ng 4 Alas na si former Secretary Ronald Llamas. Magandang hapon po, Secretary Llamas, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ninya, Jack. Kamusta kayo? Sec, may sinasabing banta daw sa Senado ayon kay NBI Director Matibag. May info po ba kayo kung totoo ito? Well, hindi naman nakakagulat, Ninya, dahil sa mga pangyayari nitong nakaraang mga linggo. Kung maalala mo, unprecedented yung nangyari sa ating Senado. Merong habulan, merong putukan, merong iyakan, merong agawan ng liderato ng ating Senado. At kahit nga ngayon, hindi pa tapos itong dramang ito. At nakita rin natin last week, yung mga supporters ng dalawang kampo ay nagkasalubungan, nagkabatuhan, at ang sinisigaw ng mga supporters nga nila Alan Peter ay sunugin ang Kongreso, sunugin ang Malacanang. Kaya yung mga lumalabas na mga marites na may mga plano na mas malalaking mobilisasyon na posibleng mag-climax sa Independence Day sa June 12 ay siguro ay sineseryoso ng ating gobyerno at ng mga law enforcement agencies ng gobyerno. Ang balita ko nga, nagkaroon ng command conference late last week para pag-usapan itong possible security threats na ito. No? Kaya hindi siya nakakagulat, no? Pero usually pag ganyang klaseng mga sitwasyon, you hope for the best, prepare for the worst. Kaya tingin ko yun yung pinaghahandaan nila. Kung sakaling magkaroon uli ng ganyang klaseng konfrontasyon between supporters ng gobyerno at detractors ng gobyerno, supporters ni Alan Peter at supporters ni Win Gatchalian, ay mapigilan na ito ay mag-deteriorate into a big security issue. Yun na nga po, and kasi nga nangyayari po ang awayan na to sa gitna ng isang matinding trahedya na nangyari po dyan sa Mindanao. Na Correct. mga kababayan po natin ay naapektado sa lindol na ito kung saan 37 na po ang namamatay. Parang nawawala yung totoong focus ng Senado, lumalabas na baka, di ba, feeling ng taong bayan ay insensitive sila o nagbubulag-bulagan o bingihan dahil away-away sila dyan habang nagsasuffer po ang ating mga kababayan sa Mindanao. Yes, pero yung iba naman kasing mga senador ay gusto ngang matapos na ng mabilis itong usapin na ito, itong krisis na ito sa Senado para makabalik na sila sa functions ng Senado, ng institusyon. Dahil nadudurog na yung Senado as an institution this past few weeks na halos wala ng kredibilidad, wala ng suporta at bumabara yung mga trabaho ng gobyerno. Dahil kung may impasse sa Senado, yung mga legislations na mahalaga, halimbawa itong Freedom of Information Bill na pumasa na sa lower house, itong Anti-Dynasty Bill na pumasa na sa lower house, hindi yan aabante kung wala yung Senado, kung wala yung BICAM. Kasama rin dyan itong budget para sa next year, na sisimulan na in the next 2 weeks. Kung ganyan pa rin yung gulo sa Senado, magkakaproblema yung ating budget. Ikatlo, yung mga promotions. No? May mga general na pag hindi sila na-promote ng 1 taon bago sila mag-retire, never na sila mapopromote at hindi nila na makukuha yung benefits nila. At daang mga tao sa gobyerno na naghihintay ng promotion, naipit dyan sa Senado. Pero mukhang medyo nare-resolve na yan, dahil ang kinikilala na ng eksekutibo, ang kinikilala na ng lower house, ay yung majority leadership ni Win Gatchalian. No? At mismo sa records ng Senado, sila yung napapasok sa Senado. Kaya medyo patapos na yan. Pero siyempre, yung mga natalo ay iba sa samaang loob. Kaya hindi malayo na yung iba sa kanila ay manggulo, lalo na karamihan sa kanila ay may kaso ng mga kung ano-ano, plunder, obstruction of justice, crimes against humanity,
corporate crimes. So, baka yung iba sa kanila, ang tingin ay wala nang mawawala sa amin kung kami ay manggugulo dahil makukulong lang din kami, katulad ni Jinggoy. No? Kaya lalong lumalaki yung possibility ng gulo dahil nga hindi lang dito sa awayan sa posisyon sa Senado, kung hindi yung mga posibleng mga senador na magsimula ng makulong, katulad ni Jinggoy, Bong Revilla, etc. Ayun nga po. So ano po ba ang reaksyon ninyo dito sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na Senate of Malacanang ang nasa mayorya ngayon? At sumagot naman itong si Senator Raffy Tulfo na ang grupo ni Senator Cayetano ay Senate of DDS. Well, magpapatuloy yung ganyang batuhan. No, yung ganyang batuhan. Pero sa dulo, sino ba yung i-recognize na authentic Senate leadership? At dalawa yung kurso dyan. Yung isa ay sa Supreme Court. Pero usually ang Supreme Court hindi makikialam sa ganyang klaseng internal dynamics ng isang co-equal branch of government. Kung sakaling makikialaman sila, it will take some time, baka nga taon pa. At kailangan mapatunayan na mayroong constitutional crisis. Ibig sabihin ay either way hindi ma-resolve yung leadership crisis na yan. Pero ngayon, yung ikalawang pamamaraan ay yung sino ba yung i-recognize ng executive ng Malacanang, sino yung i-recognize ng lower house. Mukhang meron namang gano'n na. Ang kulang na lang ay yung sino ba talaga yung Senate President. Ang sabi kasi, kailangan ng 13 votes at sa ngayon parang kulang pa ng isa. Pero kung sakaling magkaroon ng special session this week or next week, malamang may ganong klaseng resolution na. Malamang may isa o may 13 na yung leadership ng Senate at that point. No? Opo. Kaya tingin ko papunta na ron eh. More or less na-resolve na de facto, de jure. Pero para matuldo ka na yan, ay para masigurado, ay siguro yung isang boto na madadagdag sa majority ang tutuldok dyan. Although sinasabi ng ibang legal luminaries, natuldo ka na. Dahil meron kang majority of 12 at yung kabila ay 10 lang. Opo. Kaso nga po, ayun na nga, yung special session, inaantay kasi ng marami, pero yun nga, sinasabi nyo ngayon na mas siguro, hindi ka-questionin ito kapag 13 yung magpe-preside dun sa special session na yun at meron talagang nakatalagang Senate President, hindi pro tempore, hindi temporary, hindi dalawang Senate President. Yes. Kailan mas clear para sa taong bayan kung sino ba talaga ang Senate President? Yes, no. Kaya habang hindi na re-resolve 'yan, may mga puwersa na gustong manggulo for different reasons, no. Yung iba, yung katulad last year, may nagtutulak ng revolutionary junta. Neither the government, neither the Duterte. Yung iba may nagtutulak na dapat yung vice president ang mag-succeed sa presidente dahil hindi natuloy yung impeachment ng presidente. So may mga iba't ibang mga puwersa na iba't iba yung mga layunin na nakikita nila dahil sa gulong ito ay pwede silang makasingit. Opo. Kaya nagle-level up din yung ating security forces para pigilan sila. Opo. And ito pa po, anong masasabi nyo dun sa pagbawi ng 18 ex-bodyguards or yung 18 ex-marines ang nauna nilang pahayag na nabigyan na si Senator Loren Legarda ng maleta. Pero ngayon ay, yun nga, binawi. Pero idiniin naman nila si Senator Mark Villar. Yun nga, medyo weird kasi yung testimony nila, yung affidavit nila. Dahil meron silang previous affidavit, tapos binago uli. So, ang may kasabihan nga sila dyan sa falsis in uno, falsis in omnibus. Kung merong na mali na bahagi, yung kabuuan parang mali. No? May ganun silang sinasabi. Kaya medyo nawiwiken yung kanilang testimony dahil nagbabago. No? Nung tinawag sila mga bayani ni Loren Legarda, kasama pa si Loren Legarda sa mga binigyan ng maleta. No? Tapos after nun, nagsorry sila at binago nila. Hindi nakasama si Loren Legarda. Tapos ngayon ay sinasama nila uli si Mark Villar. So ano ba talaga? No? Ano ba talaga ang nangyari? No? Sabi nga ni Senator Soto, hindi pa ako senador nung binigyan ako ng maleta. No? Naging senador lang ako last May. At yung allegedly na binigyan ng pera na staff ko, 2015 pang pumanaw. No? Ganon din yung sinasabi ni Laila de Lima na
Hindi pa ako congressman yan eh. Nakakulong pa ako, di ba, ng 7 taon. Ba't naman may magbibigay sa akin ng maleta? So nabago yung istorya, hindi na maleta, paper bag, tapos yung paper bag naging envelope. So yung ganyan ba, nababawasan ng credibility yung testimony nila. At ngayon, inaayos na daw nila yung individual testimony o affidavit. Ngayon kasi yung affidavit nila, isa lang para sa 18. Hindi naman pwede na isa lang. Ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon, makakasama yung 18. No? So, yung mga ganyan bang mga weaknesses ay kailangan nilang ayusin para maging credible yung kanilang testimony. Yun nga, at balita ko, marami pang pwedeng mag-witness. May sinasabi, may 7 pa, meron pang more witnesses na ipepresent itong si Attorney Baligod. Pero speaking of sino kaya yung magiging number 13, sino po ba sa tingin nyo ang maaaring mag-jump ship? Well, kung makikita mo yung kanilang attendance doon sa kanilang Blue Ribbon ni Alan Peter at ni Marcoleta, 4 yung wala. 6 lang yun nandun. Siguro baka isa ron sa 4 na yun. No? Sino ba yan? 2 bilyar, 1 bongo, at 1 Joel Villanueva. No, hindi natin sigurado dahil lagi ko nga sinasabi sa inyo, until it happens, it didn't happen. So tingnan natin in the next few days kung sino dyan sa posibleng 4 na yan ang tatalon. Kung hindi isa, baka 2. Hindi natin sigurado. Pero dun sa mahalagang Blue Ribbon Committee meeting nila last Thursday, unang beses na sila ay nagpakita pagkatapos nilang hindi sumipot sa session, dapat ay nagpakita sana sila ng solidong 10. Pero 6 lang ang dumalo So anong ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin nun ay yung 4 ay nagdadalawang isip? No? So dun nanggagaling yung mga marites na may tatalon. Ayan po. Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas. Salamat din, Ninya. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng gabinete para malaman ang sitwasyon sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol doon. Patuloy na kumikilos ang DSWD katuwang ang Philippine Air Force para mabilis na maihatid ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Nakaantabay rin ang Health Department para sa mga pangmedikal na tulong ng mga biktima. Nakamonitor naman ang DepEd sa mga eskwelahang gumuho pati na rin ang bilang ng mga estudyanteng apektado ng lindol. Ayon naman sa DICT, mabilis at stable na ang internet sa ilang apektadong lugar. Ayon naman sa DPWH, ininspeksyon na nila ang ilang saradong kalsada at inaasang mabubuksan ang mga ito sa lalong madaling panahon. Sinilip din ng DPWH ang ilang tulay sa Davao at tiniyak na ligtas pa itong daanan. Umakyat na sa 13 ang bilang ng namatay sa General Santos City dahil sa malakas na lindol. Patuloy naman ang paghahanap sa ilang biktima ng mga gumuhong establishmento. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ng merchandiser sa isang grocery store na si Joey Delubio at ang kanyang kasamang assistant manager na si Babylin Angkan. Kabilang sila sa 4 na missing matapos gumuho ang mga gusali sa pinagtatrabahuan nilang establishmento nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes, June 8. Nananatili pa rin hindi fully operational ang mga business establishments sa General Santos City dahil hindi pa rin tapos ang isinasagawang assessment ng mga otoridad. May payo naman ng isang safety advocate na si Engineer Esterling Sanyado sa lokal na pamahalaan ng Gensan. Tignan ng maigi ng ating LGU ang mga buildings and not to prematurely announce na safe, not until na totally na-inspect talaga through engineering talaga na processes na kagaya nung sinabi ko earlier na magkaroon ng non-destructive test, yung mga rebound hammers, mga scanners natin na makadetect. Sa ngayon ay pumalo na sa 13 ang nasawi sa malagim na trahedya habang nasa mahigit kumulang 2,000 pamilya naman ang apektado. Naabutan pa ng news team ang kaisa-isang anak ng isa sa mga nasawing empleyado din ng mall na nagproseso ng mga dokumento ng kanyang ina upang ito ay makakuha ng mga benepisyo. Process mi karon sa iyang death certificate
kay para po makakuha may mga burial permit at saka assistance, ma'am ba? Pero nakatag na siya ng assistance sa mga Wala pa, ma'am. Mag-start pa lang may after na ni ma'am. Nangako naman ng LGU ng Jensen na tutulong sa mga pamilyang naapektuhan, lalo na sa mga pamilya ng mga biktimang nasawi. And ongoing po ang pagpa-process ng ating City Social Welfare and Development Office sa pag-consolidate ng mga ulat upang makuha nila ang mga reports po para sa agarang tulong na maibigay ng local government units sa mga affected po. Maliban sa General Santos City, apektado rin ang ilang mga residente sa Karatig Bayan gaya ng Alabel sa Sarangani Province na nagkabitak-bitak ang lupa sa isang beach resort. Samantala, hindi pa rin nakatawid mula sa Balot Island ng isang netizen na si Jane Marie Andico matapos makansela ang biyahe ng mga lancha mula sa isla papunta sa Jose Abad Santos. Habang dito sa Jensen City, sinisikap pa rin ng mga residente na makabangon at makabalik sa normal ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng paunti-unting pagbukas ng mga business establishments. Dumami na rin ang mga sasakyang makikita sa daan kumpara kahapon na halos walang dumadaan sa kalsada. Mula dito sa Jensen City, Nurin Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Napasok ng PRTV News ang General Santos City na isa sa mga matinding tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao. Kumustahin natin ang sitwasyon ngayon dyan. Live, may umaarangkadang balita, si Christian Bascones. Christian, kumusta na dyan? Alam mo niya, totoong sinasabi nila dito sa General Santos City na nabalot ng katahimikan ang buong Jensen, no? Partikular na dito, nandito tayo ngayon sa Dajangas North. Bakas pa rin sa muka ng mga residente ang lungkot dahil sa naiwan ng magnitude 7.8 na lindol kahapon sa Mindanao. Itong kinatatayuan ko, ito yung nag-viral na fast food chain matapos makuhanan noong mga oras na bumagsak ang buong gusali. Ito na ngayon, ang itsura niya ngayon. Kilala ang Jensen sa kanilang pagbati na magandang Jensen pero kulay ang buong syudad, no? Pero ngayon dahil sa iniwang pinsala ng malakas na lindol, parang nagmistulang wala ng kulay ang Jensen. Mga malalaking gusali ang nagkaroon ng pinsala. May mga mangilang-ilang maliliit na negosyo ang nananatiling bukas pero matumal pa rin ang kita. Hanggang ngayon wala pa rin kuryente kaya maraming establishmento ang hindi pa rin nagbukas kaya apektado ang mga hanapbuhay. May mga manggagawa ang bumalik kanina sa kanilang mga pagtatrabahuan sa dasal na bumalik na sa dati ang kanilang buhay. Marami-rami na rin kasing nagsitigil trabaho dahil arawan ang bayad sa kanila. Dahil wala pang abiso kung kailan babalik ang supply ng kuryente, wala pang katiyakan kung kailan magbukas ang mga establishmento. Sa pagkikipag-usap natin sa ilang mga residente dito, isang tricycle driver, ikinento niya sa atin kung ano ang epekto sa kanilang hanap buhay. Ito, pakinggan po natin. Sobrang takot, kaba, tapos alala sa pamilya, tapos yun, unang-una, sa mga natin, sa mga people natin, sa mga yun lang, takot, walang masyadong maisip, kundi safety lang, safety first, yun lang. Sir, yung araw-araw namin na hanap buhay sa pagmamanahe pasahero, naging kawalan talaga sa amin to. Yung dati mong kita magkano? Magkano rin yung kita mo ngayon? Dati mga ganitong oras maka 800 na kami. Ngayon, magkano na ito? Tira namin 60 pesos. Ninya, alam mo, habang nagre-report ako sa Arangkada Balita ngayon, may naramdaman na naman tayong panibagong aftershocks, no? Lumindol o yumanig yung itong kinatatayuan natin ngayon, tila nagduduyan itong lupa, no? Kaya medyo kanina nanginig din tayo habang nagbabalita live mula dito sa Jensen. Ninya. Christian, okay, sana okay ka lang, kasi sabi mo nga may aftershocks ngayon lang. Gaano kalakas yung naramdaman mong aftershocks na yan? Para sa mga
Para sa mga senior citizens siguro, i-describe ko, madali silang mahihilo, no? Kasi parang nasa duyan ka habang nakatayo dito, no, sa may gilid, no? Kaya medyo parang experience natin yung paghilo din niya. Oo. At nasa tapat ka nga niya nga nag-viral na Jollibee. Ayan na yung itsura niya ngayon. Meron pa bang ongoing na search and retrieval operations? Ano bang balita dyan? Lahat ba ng nandyan nung araw na yon ay nakaligtas? Sa taas nitong fast food chain ng Jollibee, no, merong isang radio station, pero lahat ng mga tauhan na nagtatrabaho kapwa sa Jollibee o sa fast food chain at doon sa radio station ay ligtas na sa mga oras na ito. So ngayon ang ginagawa ay tinitignan, ina-assess ng LGU itong ang gusali at nagsasagawa pa rin ng clearing operations matapos ang malakas na lindol. Oo. And may balita ka ba doon sa ospital dyan? If I'm not mistaken, tama ba? St. Elizabeth Hospital na yung iba raw mga pasyente ay hindi na tinatanggap or nagpapalabas sa mga pasyente kasi nga baka magkaroon ng aftershocks at mag-collapse yung ospital. May mga nadaanan tayong kanina mga establishmento, Doc. Ayan din yung ating i-verify na natanggap nating impormasyon nung oras na dumating tayo dito sa General Santos City. No? Kasi hanggang sa ngayon, sarado pa yung wala pang operasyon yung kanilang airport. Kaya mula sa Davao, doon kami nag-land, no? Mula sa Davao, biyahe kami ng 2 oras papunta dito sa General Santos City. So tinitignan natin yung mga gusali. May hospital tayong nakita na kumbaga sinara at limitado raw yung pinapapasok. At yun yung i-verify natin kung ito bang mga pasyente paano i-accommodate. No? May mga ibang hospital pa ba yung magbubukas para sila ay matanggap niya. And also, walang kuryente, no, Christian? Brownout pa rin dyan sa Gensan. Kanina tinanong ko yung ilang mga nagtatrabaho sa mga business establishments na bumalik dito, no. Sabi nila wala pang abiso kung kailan babalik yung supply ng kuryente, pero gladly sa kinatatayuan natin ngayon, no, merong itong poste ng kuryente, street light. Ito lang yung meron. Yes. Oo. Na nakikita natin na bukas sa mga oras na ito. Tsaka yung parang may ibang establishment sa likod mo na parang may ilaw pero yung mga bahay sa likod mo sa bandang kaliwa walang ilaw, brown out sila dyan. Kung kailangan pa naman nila ng ilaw. At ikaw rin kasi kahapon kausap natin si Noreen Igonia, parang saan ka magsistay dyan, di ba? Anong hotel or anong mga place na maaaring safe at walang banta ng collapsing, Christian? Ako po, ito nga yung naging problema ng ating mga kaibigan, kasamahan sa media dahil nagkaubusan ng mga hotel, no, na meron pang magabukas na mga accommodations kasi yung iba hindi na nag-operate o hindi na nagbukas kasi wala silang generator set. Yung iba naman yung kadahilanan nila abay mataas yung kumbaga mahal yung krudo kaya hindi na nila inoperate itong mga generator sets na meron sila. Kaya maraming mga hotel ngayon ang sarado until now. Kaya namaswerte tayo, nakakuha tayo mula sa nagbigay ng impormasyon yung kasama natin sa media na may isang hotel pa yung pwede nating matuluyan. Oo, sana hindi yung mataas, yung para may first floor lang, di ba? Actually, ito mabanggit ko lang, no, nararamdaman pa rin natin yung paunti-unting kumbaga paggalaw ng lupa dito ninyo sa kinatatayuan natin sa Gensan. Oo, grabe. Padama mo nga sa amin yung sitwasyon dyan, Christian. Gaano kalaki ang pangamba ng mga tao at mismo ikaw na pumasok sa mga natitirang mga establishmento dahil sa mga bitak at walang humpay na pagyanig. Mayroon pa tayong hindi nakuhanan kanina, no, dahil sa nagmamadali tayo pumunta dito sa mismong location, no. May nakita tayong medyo mga nanluluha pa, mga manggagawa. Kasi nga, hindi nila lubos maisip na mangyari ito at sa dasal nila na sana'y pagkabukas ay bumalik sa dati. Yung buhay nila ay sinadya nila yung kanilang pinapasukan kahit ito ay wasak na at dumapa dahil dito sa malakas na lindol. Ang sabi ng iba, kakapit sila sa kanilang kumbaga kilalang salita dito sa Gensan, itong tinatawag na Barug Gensan. Ibig sabihin, babangon muli ang Gensan. Ito ang sabi nila.
Ayan, maraming salamat Christian Bascones at ingat kayo dyan. Nagpadala ang Tingog Party List ng mga local team sa General Santos City para maghatid ng agarang ayuda sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa pamamagitan ng Tingog Center Tacorong at Tingog Center General Santos, namahagi ang grupo ng 300 relief packs na naglalaman ng ready-to-eat food at bottled water para sa mga residente, pasyente, health workers at emergency responders. Magpapatuloy ang relief operations ngayong araw sa mga ospital at iba pang apektadong lugar habang naghahanda ang mga volunteer ng karagdagang relief packs para sa distribution. Sinampahan ng kasong libel at cyber libel ni Manila Congressman Benny Abante ang mga nagpakilalang dating marino. Kaugnay ito sa pagdawit sa kanya sa alegasyon ng pagtanggap ng mali-maletang pera. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Tatawag na investigasyon. Mariing itinanggi ni Manila 6th District Congressman Benny Abante ang paulit-ulit na ibinabatong mga paratang laban sa kanya ng mga nagpakilalang ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldi Cuo. Ayon sa sinumpaang salaysay ng 18, kasama si Abante sa mga kongresistang nakatanggap umano ng mali-malitang pera. Kaya naman nagtungo ngayong Martes si Abante sa Manila Prosecutor's Office para sampahan ng kasong libel at cyber libel ang mga 18 individual, pati na rin ang kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod at isang media network entity. Sa kanyang complaint affidavit, pinasinungalingan niya ang mga alegasyon. Ayon kay Abante, mali, walang batayan at nakasisira sa kanyang reputasyon ang mga paratang na isa siya sa mga tumanggap ng umano'y kickback. Tinuligsari ng mambabatas ang paglalantad ng mga paratang sa isang press conference bago pa man ito maisailalim sa isang formal na investigasyon ng mga kaukulang ahensya. Ayon sa kanya, ang mga dokumentong inilahad noon sa publiko ay hindi pa pinirmahan o napanumpaan ng mga nag-akusa. Iginiit din ni Abante na hindi niya kilala o nakasalamuha ang sinuman sa mga nagpakilalang dating bodyguard na nag-uugnay sa kanya sa umano'y delivery ng pera. Dagdag pa niya, mayroong mga pagkakaiba sa nilalaman ng mga naunang dokumentong ipinakalat sa media at sa mga sumunod na sinumpaang salaysay na iniharap sa Office of the Ombudsman. Dahil dito hinihiling ni Abante sa prosekusyon na maglabas ng finding of probable cause at isampa ang mga nararapat na kasong kriminal laban sa mga respondent. Matatandaang nauna nang magsampa ng mga perjury at cyber libel case si dating Senador Antonio Trillanes IV. Gayon din sina ML Party List Congressman Laila de Lima at Senator Erwin Tulfo laban sa 18 individual. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Kumuha nga tayo ng opinyon ng isang legal expert. Walang iba kundi si Dean Maria Soledad Margarita Deriquito Mawis ng LPU College of Law. Magandang gabi, Dean Mawis, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at ulit na marami pong salamat ho sa inyong pag-anyaya. Good evening. Yes, Dean Mawis, alam naman natin na lahat tayo bilang mga Pilipino ay gusto natin talaga ng accountability pagdating dito sa flood control anomaly na ito. Pero ang problema, itong mga pinipresent sa atin ng mga witnesses, parang marami ang nagque-question sa kanilang kredibilidad dahil pabago-bago sila ng kanilang mga statements. Ano po ang komento nyo dyan? Alam niyo po, pag nagbabago-bago po ang kanyang nilalahad, lalo kang nagdududa. Pagiging hindi ho consistent sa storya po, lalo kang nagtatanong. Kaya ho, nasasampahan siguro po sila ng demanda dahil hindi na ho consistent ho yung storya niya. At dahil po doon, okay, hindi ho natin maaalis po doon po sa feeling nila nasisiraan mo ang kanilang reputasyon na humihingi na at ilahad na po yan sa korte. Kaya lang ho, dahil criminal case, kailangan mo muna pong dumaan ho sa Office of the City Prosecutor. At karapatan ho yan ng mga nagsasabi, yung sinasabihan nilang kasama. Pero Dean, hindi kaya parang napapahamak nga itong 18 ex-bodyguards nga po na nagpakilalang Marines? Dahil kumbaga sila yung nagbibigay ng statement pero sila yung nakakasuhan. Hindi naman yung mga parang kung sino man yung handler nila.
Alam niyo po, hindi po opo, totoo po yan, no? Siyempre kung ang whistleblower ay siya ho ang nagpalabas, di ba? At yan ho ang ginawa. Siyempre malaki hong, kumbaga nilalahat, they're already telling the people, buhay na nila to, gusto nilang magsabi, okay? Pero sir, siyempre, isipin din ho natin, yung poong name nila as people, hindi naman ho sila makapaglahad ng kanilang kontra-ebidensya. Kaya talaga pong ganoon ho ang nangyari. Ang name of the game ho dyan is consistency. Siguro po nabubutasan po sila ngayon, ito ho mga 18 Marines po natin na talagang imagine to come out in the open at sabihin itong mga tao ito liable to, ito yung pinagbigyan namin. Aba, hindi ho biro ho yan. Hindi biro magsabi na itong mga taong to ay parte ng isang malaking katiwalian. Pero ho, nabubutasan po sila dahil ho, pabago-bago ho ang kwento. Meron ho silang sinama noong una, tapos biglang meron silang tinanggal. So, ang sa tingin ko ho dyan, para ho maging kapani-paniwala ho, consistency is the name of the game. They have to be very consistent. Yun nga, Dean Mawis, no? Kasi ito yung binigay nilang statement, lahat tayo gusto natin accountability, pero hindi naman pwedeng pipiliin lang natin kung alin dun yung totoo. Kumbaga tayo, nakita natin pa iba-iba yung statement, paano natin masisift through kung alin yung mga totoo at hindi? Alam niyo po, kaya nga ho siguro mabuti nga dali na ho yan sa korte. Dahil sa korte ho, yan, may right to cross-examination, di ba, maglahad ka, pwede kang i-cross-examine, at saka findings of fact. Remember ho, sa Senado naman ho, yes, kung factual, but in aid of legislation. Yung pag-ano naman ho ng investigation is more of in aid of legislation. In fact, hindi mo naman ako cross-examine yan. Hindi katulad ng extensive cross-examination sa korte, no? So siguro kaya ho itong mga taong napangalanan ay dinadala ho sa labas ng Senado para ho sila magkaroon ng pagkakataon na sa tingin nila ay ituwid ang mali. Oo, siguro yun ang paraan ho nila kasi nga ho, hindi ho sila makapagdanong ho doon sa Senado. Yun ay aking pananaw lamang, no? Kaya pinipilit ho nilang mailabas po dito po sa Senado. Okay, Dean, huling tanong na lang po siguro, no? Tungkol nga ito, of course, meron power struggle nga sa Senate and nalalapit na yung impeachment trial ni VP Sara at malapit na rin yung SONA. Yes. Tingin nyo dapat nang pumasok ang Supreme Court para ma-resolve na to or tingin nyo aabot paano ito makaka-apekto sa malapit na trial? Opo. Unang-una ho, the Supreme Court on its own, kung ang maganggaling ay ang initiative ay Supreme Court, hindi po mangyayari po yan. Kailangan po may magsampa ng demanda sa Supreme Court ho at maging issue ho ang nangyayari sa Senado. Doon pa lang ho magkakaroon ho ng pag-aaral at pagdidesisyon ng Supreme Court. We cannot expect the Supreme Court on its own to just issue a decision without a case being filed. Dapat ho may magsampa ho ng demanda at ngayon sasabihin ho ng Supreme Court, syempre, kung yan ay bibigyan ho, yan ho ba ay political issue, yan po ba ay justiciable issue, na kung saan irurule ho nila muna ho yung kung ano man ang nailatag mo sa kanila. Hindi po natin dapat asahan na ang Supreme Court on its own ay magsasalita o magbibigay ng opinion kung wala naman pong nasasampang demanda. Okay, naku, maraming salamat din, Mawis, sa oras. Maraming salamat din po. Okay. Magandang gabi po at ingat po kayo. Thank you po at maraming salamat. Itinanggi ng Malacanang ang paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na may 2 Senado ngayon. Naniniwala rin ang palasyo na dapat managot si Senator Cayetano sa mga naantalang trabaho sa Senado. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda. Sa mga nagtatangka, dahil nga may tahasang kinontra ng Malacanang ang patutsada ni Senator Alan Peter Cayetano na may 2 Senado ngayon, ang Senado ng Malacanang at ang Senado ng Pilipinas. Sabi ng palasyo, iisa lang ang Senado at ito ay pinamumunuan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Hindi rin naniniwala ang palasyo na magkakaroon ng constitutional crisis lalo pat papalapit na ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero 2 ang gustong mag-presiding officer dito.
Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Inaayos na rin umano ang special session na ipapatawag ng Pangulo. Pero dapat daw ang mga senador muna ang mag-ayos ng kanilang sariling gusot at bubog. Ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taumbayan, hindi ang sariling interes o ambisyon. Utang na daw ni Cayetano sa publiko ang tila saradong isip nito at pamimilit sa kanyang liderato na nagriresulta pa sa naantalang trabaho sa Senado. Sa katulad po ni Senator Alan Cayetano na nagpipilit na kilalanin pa siya bilang Senate President. Katulad na nung nangyari nung nakaraan sa House of Representatives na ayaw niyang bumitaw sa pagiging Speaker of the House kahit na merong term sharing agreement. Gustuhin man po ng Pangulo. Pero kung ang isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho. Tinawag naman ni Castro na basura ang lahat ng mga sinasabi ng mga nagpapakilalang ex-bodyguards ni former Congressman Zaldico na pumunta mismo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Itinakda ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference laban kay Vice President Sara Duterte sa June 18, 2026, Huwebes. Sa liham na ipinadala ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, hinikayat niyang dumalo mismo ang pangalawang Pangulo at ang House Prosecutors. Kabilang sa tatalakayin ng ilang rules and regulations sa pagdinig, presentation of evidence at pagset ng mga petsa ng trial. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.